Hello guys! Welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates ha. Para sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook. Or, you can still avail yung mga bracelet na may kasamang reading dito sa Unipree TikTok shop. Search mo na lang. Anyway, let's start your reading. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. For Virgo. What we have here for Virgos, please. Love reading to guys ah. Okay, you do have here stay optimistic about your love life. This could be the one and soulmate. So, nakakita tayo dito ng connection wherein binigay mo lahat sa taong to or pinakita mo sa kanya lahat. Or might be ikaw yung gawa ng action or nag-i-initiate ng something sa connection ninyong dalawa. Like you are in control. You are the one na nagko-control sa connection by gumagawa ng first move. Ikaw yung maybe kasi you feel like this is your soulmate kaya mo ginagawa yon, or maaaring ganun ka talaga as a person. You are a giver, or sa pakikipagrelasyon ikaw yung giver or bigay ng bigay. Anyway, religious factor is at the bottom of the deck. Sa nakikita natin dito, pwedeng, lalo na kung nararamdaman may mga angel guides mo, like they're giving you signs and may mga angel number kang nakikita. So, isa pa ito sa lalim or nakakapagpaano sa'yo, nakakapagpatunay na parang ito ay soulmate mo. And dahil dito, kaya mo ginagawa yung mga gusto mong gawain or feeling mo na dapat yun ang gawain mo, i-message siya or kausapin or what. Kasi may mga sign na parang hindi mo kayang i-ignore tong sign na to. Okay? Anyway, let's move on to your person. Kunin natin yung mga message sa kanya. Yung main energy niya. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. You do have here let go of control issues. You deserve love and unrequited love is here. And getting to know each other. Ayan. I always see this card as like a third party situation. So, pwedeng yung person mo ay may mga choices. Yan. As you can see in the picture, there's 3 people here. And this could be your person. And may dalawa ditong nakikita tayong kaharap siya. And this is showing us you and another person pa. So, sa buhay niya na pwedeng nagiging dahilan kung bakit niya kinokontrol. Yan o, let go of control issues. So, may mga issues dito na nagiging dahilan kung bakit niya kinokontrol. Ngayon, with the you deserve love and unrequited love, I feel like this is like yung angel guides naman ng person mo na sinasabi sa kanya na na deserve mo ang mahalin. So, maybe there's not enough attraction or chemistry sa connection niya, sa relationship niya na meron siya ngayon. And
yung angel guides niya is telling this person na deserve mo ang mahalin. And you need to let go of the pagkokontrol na ginagawa mo sa sarili mo. But atong person na ito, pwedeng hindi siya nagpapakita ng niha-niho sa connection ninyo. So, although ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo, pwedeng part of you, kine-question mo na rin yung tadhana or yung spirit guides mo minsan Bakit ganito? Bakit ganyan? Na to the point yung iba sa inyo, naghahanap pa nga ng maybe tarot readers or manghuhula, sabihin na natin ganon. Or mga psychic to tell them kung ito mong person na ito ay kung ano yung connection ninyo, ganyan. So, ayan nga, kaya maaaring yung iba sa inyo, kaya ka napunta sa YouTube, kaya ka napunta sa pakikinig ng tarots because somehow na sasagot yung ibang tanong mo pero questionable pa rin sa'yo, honestly ha. Questionable pa rin sa'yo kung maniniwala ba ako kasi general to 'di ba? So, yun nga, if you want to know or if you want more clarification, yeah, I highly suggest na lumapit ka sa mga taong nabanggit ko, no? Tarot readers, astrologers or psychic or spiritual mga gurus, etc. They can help you mabigyan ng clarity and maybe they can give you advice. And of course, syempre, baka pwede mo ko i-consider Unipri and yung aking friend si Jing Tarot Reader. Okay, let's move on to your reading. By the way, habang ginagawa ko tong reading na ito, it's full moon. Full moon and yung mga iba dyan, this is the right time na isulat mo yung mga dreams mo. Maybe there's this messages in your dream kasi glimpse of your future yun yung pwedeng makita mo sa panaginip mo ngayon. Okay, let's find out kung ano ang mga messages dito sa card na ito, sa deck na ito. You do have the Emperor, clarity, malinaw na lahat. And you do have here cord cutting and nagsinungaling ako, naniwala ka naman. And then tell me more about sa side ng person mo naman. You do have here the Chariot. That is Cancer energy. Let me explain. Mahal kita sobra. Nag-aaway kami dahil sa'yo. And I want to clarify what's with nagsinungaling ako, naniwala ka naman. I want to clarify this card. You do have here, humanap man ng iba, ikaw pa din. Okay, so at the bottom of the deck, there's the Devil, Capricorn energy, followed by the Lovers. This is Gemini, and yeah, the Moon. Ngayon, I feel like yung iba sa inyo recently lang pwede nagkaroon ka ng clarity sa connection ninyo. So, medyo ulyanin ako guys. Hindi ko alam kung nabanggit ko na yun kanina. Pero I feel like nabanggit ko siya kasi may anong tawag dito? May naalala ko na sinabi ko tungkol sa
mga guru, tarot reader. So, maybe yung iba sa inyo lumapit ka na sa ganun. Kaya ka nagkaroon ng clarity. Pero kung hindi pa, yun nga. Yun ang suggestion ko. And you do have here the Emperor. So, with the Emperor, there's this Aries and Mars. So, yung Aries and Mars, they are in control. Yan yung planet of action, the Mars. And I feel like with the Mars, no? Especially by July, may paglalapit yung Mars sa Uranus. And that is actually a rare event, yung paglalapit ng planetang Mars and Uranus. Nangyari yung ganon, last time na nangyari yun is 1941, which is ang meron nung 1941 is World War II. Diba? Ngayong paglalapit ng July, ng Uranus and ng Mars, pwedeng may effect din yun sa mundo. Okay? So, maybe there's a lot of mga biglaan, explosion, ganyan, or mga mababalita ka na hindi magaganda. It's like mga biglaang event na pwedeng hindi maganda ang sinasabi. Okay, sa balita. And meron din yung effect sa, imagine, di ba, World War II. And pwede magkaroon din ng mga malalalang event or news ngayon sa paglalapit nitong Mars and Uranus. And pwedeng may effect din yon sa buhay ng individual sa atin, individually. So, maybe I will make another video for that. Kasi sisimulan ko na rin magawa ng mga readings na may kinalaman naman sa astrology. Yan. Hindi ko masyado yung ginagawa kasi yung astrological reading is mas binibigay ko lang muna siya ngayon ng personal reading. So if you want, you might want to try it out. So with the Emperor, nakikita natin that you are in control. You are focusing on yourself. Nararamdaman ko yung feeling dito na parang, taka lang, buhay ko muna. Kasi maybe in the past, tinry mong i-control yung connection na in a way na pwedeng, kaya ka nga gumagawa ng movement. Kasi tinatry mong i-control, tinatry mo na magkaroon ng commitment sa inyo na ikaw na yung gagawa ng paraan para magkaroon ng commitment, etc. Nandun yung eagerness mo na makuha yung mga gusto mo and yung mga feeling mo dapat yun ang sayo, ganun. Pero dahil sa clarity na ito, the cord cutting, it feels like this would lead you na mag-cut off or umalis or umiwas or i-cut off ang connection ninyo nitong person na ito. And some of you, maybe paparating pa lang ito ngayong July. No, pwedeng may mga something nagugulat sa'yo na maging dahilan kung bakit, teka lang, i-cut off ko na lang tong taong to. Or maybe this end of June or during this full moon, yung iba sa inyo, no? Feel free to comment kung na-experience mo na ba yan. Yung mga something na nagpagising sa'yo. It doesn't, not necessarily may kinalaman sa mga spiritual stuff or may kinalaman sa mga tarot. But maybe something na nakita mo, maybe through social media, or maybe realizations or epiphany na pwedeng naging dahilan para maliwanagan ka na parang, ay, i-cut off ko na lang siya. Okay? And maybe something to do with sinabi mo or sinabi niya. Nakakita ko dito ng pagbibiro from you. So, this is just an additional message. This could be you na pwedeng biniro mo siya isang beses regarding maghanap ka na lang ng iba or ganito, ganyan. Maybe sinabi mo na makikipag-connect ka na lang sa ibang dating app or what. Or
I can see this as biro, pero maybe it's like joke lang talaga yon para makita mo yung reaction ng taon to, but then pwedeng nagkaroon ng feeling mo naniwala naman siya. So, this is just an additional message. Punta tayo sa sign ng person mo. This is the Chariot. This is Cancer energy. Okay, and you do have your let me explain. So, nakikita natin dito na parang itong taong ito, gusto niyang kausapin kayo na hindi niya magawa for now because of pwedeng there's other, yun nga, may another person na involved and may mga paulit-ulit na nangyayari sa kanila, paulit-ulit na away, paulit-ulit na pag-explain dun sa person na yun that maybe you are a friend, you are someone na talagang ganyan talaga kayo, parang ganyan. So, ang hirap na hirap yung person mo pagdating sa part na yun. So, I feel like, kaya napipilitan siyang umiwas or lumayo because of that. Because of other love affairs, love or other interest, other person na involved. You do have here the devil. So, it feels like importante sa kanya ngayon ang sasabihin ng ibang tao. So, isa pa ito sa nakakapagpa-pressure sa kanya na although with the mahal kita sobra, so although mahal ka nitong taon to, not only dun sa connection niya dun sa person na yon, nakakonect niya, pero importante rin kasi sa kanya yung sasabihin ng iba. I do have the lovers. So, and there's a lot of love sa inyong dalawa and it's more like spiritual kind of love. Anyway, let's get more cards. Pero gagamit na ako ng isa kong deck pa na ginawa. Kinukuha ko lang. Wait lang. Ayan. Gustong-gusto kong gamitin yung mga decks na ginawa ko, guys. Kasi sakto lang siya sa kamay ko talaga. Ayan, nahulog tuloy. Sakto lang siya sa kamay ko. Kung makikita mo, mapapansin, maiksi lang yung aking mga daliri. So, talagang yung mga malalaking card. The biggest one na card ko is parang ganito ka, nahirapan ako i-shuffle. So, ito, pinaka-love ko siyang gamitin. Na-share ko lang. So, anyway. Ayan. Messages. Ayan. This would like to come out. You do have here makeup. Oh, wow. Makeup. Ikaw lang ang nasa isip ko. You do have here kahit isang beses lang. Okay. And ilalaban kita. Okay. Sa side ng person mo, mascara. I want to date you. Martilyo. Walis tingting at dustpan. So, nakakaramdam ako ng mga cross-watcher. So, pwedeng ang kakonect mo ay si
Virgo. Pero anyway, kahit saan ka dito pwedeng ikaw yung sa kaliwa, ikaw yung sa kanan, kahit saan ang pwesto mo, bahala ka sa sitwasyon mo kung paano. The way I see this with the makeup, so yung makeup kasi is like you're getting ready, 'di ba? When we wear makeup, nagre-ready tayo, inaayos natin ang sarili natin. And this is you na might be mas nagfo-focus ka sa pag-aayos ng sarili mo. And maybe up to now and in the future, nandun pa rin yung pag-iisip mo dito sa person na to. Hindi siya mahirap siyang tanggalin sa isipan mo. Sometimes may mga pag-iisip ka na, sana kahit isang beses lang, mawala naman siya, no? Kasi nahihirapan na ako, napapagod na ako. There are times na you are wishing for that moment, na parang matapos man lang yung isang linggo na hindi ako nakapag-isip. Parang ganun. And you do have your ilalaban kita. This is your energy na parang hindi ka pa rin bumibitaw, na in the future, you're still there, pero hindi nga lang to the point na gagawa ka pa ng actions. Maybe ilalaban mo siya, pero pag dumating yung point na nagsalita siya sa'yo or nakipag-connect siya sa'yo na parang nagpakita siya ng something na or napag-usapan nyo regarding sa connection niyo. So, na dun pa rin yung yung parang pinangahawakan mo pa rin yun. Pero, yun nga, yung mawawala is maybe yung actions mo kasi I'm seeing you focusing on your self, which is, yun naman talaga dapat, yun ang maganda, yun ang dapat gawin. Yung love, okay, nandun na. Hindi mo mapipilit ang sarili mo na basta-basta tanggalin yon. Pero of course, dapat mo rin naman kasing gawin is mahalin mo na ang sarili mo. And this is what you're doing right now and in the future. You do have your mascara and I want to date you. I want to clarify this. What's with I want to date you? You do have your lapis. One more. I need space. And naaawa ako sa'yo. And you do have here Manny Pacquiao at the bottom of the deck. Followed by maraming pagkakaiba. So, itong person na ito, iba-iba ang meaning ha, guys. I would like to isa-isahin yung meaning. Ang iba sa inyo, ang meaning nito is that there's a new person who is about to come to your life. Kasi itong person nito, punong-puno siya ng pagtatago, hindi pagiging totoo sa'yo. And yung iba sa inyo, there's a new person na na dadating sa buhay mo. And with the lapis, I can see that yung iba sa inyo, ang energy is that when you give this space sa person na ito, pag lumayo or umiwas ka, which is ginagawa mo na nga ngayon, there's this feeling na may mga tatanggalin siya sa buhay niya, no? And ito yung time wherein marami siyang marirealize. So, yeah, if you're still communicating with this person, ang advice sa'yo is to do shadow work, diba? Or gawin mo muna, mag-focus ka muna sa sarili mo, stay grounded, wag mong habulin yung taong to, wag kang mag-asam sa kanya or what. Focus on yourself. And then, kailangan niya muna kasing tanggalin yung mga mali sa buhay niya, ayusin ang buhay niya, mga tao, mga sitwasyon na dapat niyang tanggalin. Marirealize niya yun kasi pag natapos na yung sa inyong dalawa, kumbaga parang hindi ka na naghahabol or wala expectations. And you do have your martilyo. So,
I feel like, yan, especially with this Walis Tingting. Walis Tingting and yung martilyo, ginagamit yung yung Walis Tingting if you're cleaning something pag may mga tinatanggal, nililinis. And in the future, na dun yung itatry pa rin naman yung i-work out or ayusin yung mga pag-aaway, yung mga pagkakagulo. Pero there are things na medyo mahirap nang ayusin in the future para sa kanila. Kasi masyadong malalim yung pinaghuhugutan. Lalo na sa emotion. Apektado na yung emosyon ng person mo at nung isa pang kakonect niya. And there's this Manny Pacquiao and maraming pagkakaiba. So, ayan, maaaring ma-realize ng person mo ay hindi kami match. Ang dami namin pagkakaiba. Okay? And I feel like haharapin na ng person mo itong situation niya with his or her person. And let me get more messages. Yeah, you do have here malaking pagbabago. Yeah, like what I've told you, Toyo is here. Pinipilit kong kalimutan ka. And mahal na mahal kita. And you do have your BFF. So maybe you're friends. You are friends ng person na ito. And again, nagpakita na naman sa akin yung Mars, which is, I don't know, this is showing to me as the planet Mars. Malaki talaga magiging impact niyan ngayong pagpasok niya ng I forgot what zodiac is that. But anyway, yung pagpasok niya doon sa zodiac sign na papalapit sa Uranus, yun ay magke-create ng malaking pagbabago sa buhay ng person mo. And I feel like ayan malaking pagbabago. There's this Toyo and it is showing us the attitude na ipinapakita sa kanya nung other person. May mga toyo, may mga problema, stress. The energy here is that pwedeng mahal ka talaga nitong person na to, and kahit itry niyang kalimutan ka, hindi niya magawa yon. Hindi niya magawa yon. Yeah, you do have your growth. This is you focusing on your growth in the future. Akin ka lang. And Katol. You do have your ginagaya lang kita. Copy and paste. I shall return. Oh, wow. Kahit minsan, sana malimutan kita. I feel like it is this energy na nakuha ko kanina, same energy. Pera muna. And then you do have your busted friend zone, kuya zone, ate zone. You do have your pikot. And one last card. Universe na ang bahala. Tapos, at the bottom of the deck, hindi pa tapos. Guess what? After noong bottom of the deck na yun, na hindi pa tapos, there's this karmic relationship, which is lumalabas as yung relasyon niya dun sa person niya, which is a karmic relationship. And there's breakup and separation. And maaaring yung hindi pa tapos is yung sa inyong dalawa. So, ang messages dito, you do have your growth. This is you focusing on your growth. Focusing on money, focusing on, on things na dapat mong pag-focusan ngayon.
no? So, in the future na din ang focus mo sa growth mo. Gusto mong mag-evolve, gusto mong mas gumanda, gumaling, mas lumaki ang sahod, ang pera, etc. So, nandun. The moment na ikaw ay naging busy, you do have your aking ka lang. So, maybe some of you naniniwala ka na this person is truly yours. So, kahit wala siya ngayon, in the future, gagawa pa rin naman sa universe ng paraan sa inyong dalawa. So, it's just that hindi mo na pinapilit, hindi mo na minamadali. Kung mangyayari, mangyayari. So, in the future, basta nakakonsentrate ka lang sa growth mo. You do have your katol. I do feel like there's mga tao sa paligid mo na mapapatahimik mo sila. 'Di ba? Maybe marami silang sinasabi sa iyo or may mga some of you this are like chismoso, mga kalaban, kaaway sa negosyo, sa trabaho. Pero time will come, mapapatahimik mo sila. Okay? You will use your own power. Or may mga bagay kang mapapatunayan sa kanila, maipapakita sa kanila na magiging dahilan kung bakit shut up, parang mapapashut mo sila. And yung iba, maybe you are more aggressive. And especially July 15, so mag-ingat ka sa date na binanggit ko. Kasi medyo mas magiging aggressive. Magiging mas aggressive ka dito. And with the ginagaya lang kita, copy and paste. So this is you na pwedeng noon nilaban mo, pero ikaw hindi ka nilaban, hindi gumawa ng movement. So ito lang, ginagaya mo na lang rin siya ngayon. Hindi ka gumagawa ng movement in the future. You do have your universe nang bahala. You do have your busted friend zone, kuya zone, ate zone. So some of you, lalo na kung inilagay ka sa ganito, finrend zone ka, I feel like hindi pa tapos ang lahat sa inyo. Okay, especially nandito yung BFF. So if you're friends tapos finrend zone ka, hindi pa tapos ang lahat sa inyo. Okay? If this is a person na hindi ka naman nilagay, maybe an ex or a person na parang may spiritual connection kayo and naging kayo in the past, there's this feeling na the moment na ikaw ay umalis sa kanyang or umalis at hindi ka na nagpaparamdam, hindi ka na gumagawa ng actions, siya naman yung mag-iisip. But I see this person focusing on pera muna. Okay? So, there's a chance that this person is coming back to your life. You do have your pikot. And yung pikot for me, dito sa energy na ito, it's like biglaan. And maybe this time, I feel like may mga no choice, alam mo yun. Parang dadating itong person na ito, no choice ka. Parang ganon. Kailangan mong tanggapin. Parang ganon. Tell me more. Or no choice ka. May mga kailangan kang alisan or ayusin sa buhay mo pagdating ng taong ito. Last card for you, you do have your lobo. Yan, malayo ang mararating ng connection na ito. And magkakaroon ng mas malinaw na sitwasyon sa inyo sa mga susunod na buwan ng connection na ito. Especially pag nakapag-focus ka na sa sarili mo and then this time, ang mas maliliwanagan ay siya. Okay? So, thank you for watching, guys. I love you all.
And please do like and subscribe to our channel. And ayun lamang po. Maraming salamat and bye-bye.